Atin pong buksan, mga kapatid, ang ating mga banal na kasulatan para sa pagbasa ng ating batayang teksto sa gabing ito na matatagpuan sa Bagong Tipan sa sulat ni Apostol Mateo, Kabanata 13, talata 31 hanggang 32. Matthew chapter 13 verses 31 to 32 na ganito po ang sinasabi. Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito ay nagiging punong kahoy. Ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Tayo po'y pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, sa gabing ito, muli kami ay natipon sa aming mga tahanan. Inihahanda ang aming mga sarili, ang aming mga puso at isip para sa pagbubulay-bulay at para sa diwa ng pagkakaisa sa pananalangin, hindi lamang para sa aming sariling tahanan at pamilya, kundi pananalangin para sa buong sandaigdigan. Sa gabing ito, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagpapala, ang pakikipisan ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ipaunawa mo nawa, Panginoon, sa amin ang iyong mga salita na mayahayag sa gabing ito. Itago mo rin sa likuran ng iyong krus ang iyong lingkod na siyang magsasalita at magpapahayag na iyong gagamiting instrumento para sa iyong mga anak. Upang sa gayon, Panginoon, ikaw ang mahayag sa bawat mga salita na mamutawid sa labi ng iyong lingkod. Dakilang Diyos, samahan nawa kami at pangunahan sa aming banal na gawain. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang magandang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta na tayong muli sa ating mga tahanan? Tayo po ay nasa pulong panalangin muli natin. At ito po ay tanda na kailangan natin na magkaisa sa diwa ng pananalangin para sa pagtatatag ng ating buhay, lakas sa presensya ng ating Panginoon upang tayo ay mayroon pong katatagan na harapin ang lahat ng mga hamon sa buhay natin, lalo higit sa ating pong kinakaharap na pandemya sa kasalukuyan. Mga kapatid, ang mensahe po natin sa gabing ito ay akin pong pinamagatan. Ang kaharian ng Diyos ay tulad sa isang butil ng mustasa. Sa panahon po ni Jesus, siya ay magaling at mahusay na guro. Pagkat siya ay nakikipagtalaspasan sa mga taong dalubhasa sa mga batas at sa mga taong walang pinag-aralan. Napakasimple lamang po ng kanyang style na kahit na sino ay nakakaunawa ng kanyang isinasalaysay. Gumamit siya ng kwento na hango sa mga tunay na kaganapan ng buhay at tinawag po itong talinghaga o sa Ingles ay parables. Ang parables, mga kapatid, ay hango sa Greek word na parabolin. Ibig sabihin, itapon o ibato. Kapag si Jesus ay nagsasalaysay ng kwento, itinatapon o ibinabato niya sa mga tao ang mensahe upang sagutin nila ang kanilang mga katanungan sa buhay. Ibinato niya sa kanila ang mga salita ng Diyos upang sila ay dapat na pagharian ng Diyos tulad ng isang butil ng mustasa na maaaring sa simula ay maliit,
na halos walang saysay, walang halaga. Ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos, ay lumalago at lumalaki at namumunga ng kabutihan para sa iba. Noon pong nagsimulang mangaral si Jesus, wala pa po noon ang social media, wala pang Facebook, wala pang Twitter, walang radyo at TV na sana doon mai-post o maihayag ang kanyang mga himalang ginawa sa mga tao. Sa madaling sabi, wala itong kaapil-apil at wala itong dating sa kanilang panahon. Siguro kung noon po ay mayroon na ang mga ito ay mas lalong naging sikat si Jesus. Naging trending sana yung kanyang mga kwento at aral. Marami siyang followers siya. Siguro kung may Instagram siya, maraming followers sa kanya. Kung may FB, marami ring followers. Hindi po tulad na ngayon na kapag nag-post ka ng video o mensahe, may mga viewers ka na. May mga mag-like at mag-share. Nung panahon naman niya, may mga viewers siya, kaya lang, ang mga taong talagang nasa laylay ng lipunan ang kanyang mga viewers. Kung meron bang viewers siya, ay sila yung mga nagmamanman sa kanya. Pero alam niyo mga kapatid, ito ay isang observation ko. Marami sa atin kapag ang pinag-uusapan ay ang pakikinig o nababasa natin ng mga banal na kasulatan, pakikinig ng mensahe. Minsan hindi tayo kakitaan ng pagnanais na i-share ito. Pero kapag ang mga kwento ay kalokohan, mga swak sa ating mga taste, ang ating mga nakikita at napapanood o nababasa sa Facebook o internet, agad-agad ang daming mga likes at ang daming nai-share. Bakit nga ba? Ano po ba ang pagkakaiba ng mensahe at mga salita ng Diyos na nababasa natin na pahayag sa social media? Laos na nga ba talaga ang mensahe ng Panginoon maging sa ating kapanahunan? Wala pa rin bang dating ang mga salita ng Diyos sa ating kapanahunan? Kapag fake news, ang dami nating comments, pero pagdating sa mensahe ng Diyos, para bang wala sa atin. Ayaw nating ibahagi o ayaw nating magpatotoo. Ayaw nating ma-exercise ito. Kahit sa panahon na ang ating mga simbahan ay mga nakabukas. Paano kaya lalago ang isang maliit na butil ng pananampalataya na itinanim sa atin ng ating Panginoon? Dapat po sana ito'y nakakaapekto sa iba o nakaka-impluensya sa iba upang sila din ay sumunod at manampalataya kay Jesus. Alam niyo po ba mga kapatid, napakahirap bigyang pakahulugan ang kaharian ng Diyos sapagkat hindi ito kabahagi sa ating kultura. Ang talinghaga ng butil ng mustasa ay isa sa maikling talinghagang ipinangaral ni Jesus. Mababasa po natin ito sa 3 Ebanghelyo ng Bagong Tipan, sa Mateo na ating binasa kanina, sa Marcos chapter 4 verse 30 to 32, at sa Lucas chapter 13 verse 18 to 19. Ngunit sa Ebanghelyo po ni Mateo at ni Lucas, ito'y sinundan po ng talinghaga ng lebadura, na ginagamit din ang tema ng naturang talinghaga ng kaharian ng Diyos ay maliit ang pinagsimulan. Dahil nagsisimula sa mga maliliit na bagay, ang mga malalaking bagay. Ang maliliit na butil na ito ay umusbong ng isang napakalaking puno. Ang butil ng mustasa ay napakaliit. Hindi ito pinapansin ng mga magsasaka sa panahon po ni Jesus. Ang butil na ito ay lumaki at tumayog. Tumatayog daw po ito between 6 and 20 to 30 feet. At ang kanyang mga sanga ay lumalago ng 20 feet. Kulang-kulang na 20 feet. Kaya ito po ay pinamumugaran ng mga ibon. Bagamat ginamit po ni Jesus ang talinghagang ito upang ilarawan ang paghahari ng Diyos, isa rin po itong angkop na larawan ng paglago ng ating pananampalataya sa Diyos. Maaari nating palaguin sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliliit na bagay, at habang tumatagal at lumilipas ang panahon, unti-unti itong lumalaki at lumalago. Para po itong life cycle ng tao.
Simula sa sinapupunan, paglabas, nagiging baby sanggol, habang tumatagal, nagiging isang bata, nagdadalaga, nagbibinata. After nito, may sapat na gulang hanggang tumanda. So, bawat araw, bawat oras, bawat araw, buwan, taon, tumatanda. Hindi tayo nananatiling bata, bagkus tayo ay paunti-unting lumalaki at tumatanda. Ang butil po ng mustasa ay inihahalin tulad sa iglesia. Noong dumating po ang Kristyanismo sa Pilipinas taong 1521, nagsimula ito bilang isang maliit na komunidad o grupo ng mga Katoliko. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumaganap ang pananampalatayang Katoliko sa buong Pilipinas. Ang UCCP, bago po ito nabuo, ay nagkaroon ng Basis of Union noong April 26, 1901. Itinatag ang pagkakaisa nito noong May 25, 1948. Nagsimula din sa maliit hanggang sa lumago ito, nagkaanak at dumami at patuloy pang dumarami. Maging naman po sa kasaysayan, ang mga samahan, kilusan o grupo ay sa maliit po na nagsimula. Hindi po lahat ng mga dakilang bagay ay nagsisimula sa malaki. It starts in a humble and small beginnings, ika nga. Upang higit po natin maunawaan ang ating bagayang teksto, nais ko pong tingnan natin ang setting o kalagayan ng bayan ni Jesus noon. Namayagpag po ang paghahari ng imperyo ng Roma ng mga makapangyarihan na kung saan marami ang mga namumuhay na inaapi at hindi napapansin sa lipunan ang mga nasa laylay ng lipunan. At sa mga aral po ni Jesus, laging ang kanyang ipinapahayag ay ang paghahari ng Diyos na kung saan ang pangakong katarungan, pag-ibig, kapayapaan at buhay na ganap ay maranasan ng lahat. Sa talinghaga ng butil ng mustasa, ipinapakita po sa atin ni Jesus ng tanda ng kaharian ng Diyos ay kailangang maging kapansin-pansin. Visible ito sa mundo, nakikita. Ang pangangaral ni Jesus ay isang tanda at babala sa imperyo ng Roma na nagdadala ng ganap na total transformation o pagbabago tungo sa paghahari ng Diyos. Hindi lamang po sa panahon nila ang pagbabagong ito, kundi maging sa ating kasalukuyang panahon. Pagbabagong hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi maging sa buhay ng lipunan, ng iglesia, ng sistemang umiiral na baluktot, mga pananaw, kaisipan, ideolohiya, at iba pa. Total transformation ang minanais ng Panginoon na mangyari sa kanyang bayan. Papaano at sino ang gagawa nito? At ang pagbabago kung ito ay magaganap kung tayo ay magiging kabahagi. Nais po ba nating may pagbabago ang buhay espiritual natin? Gusto ba nating may pagbabago sa ating bayan, sa ating bansa, sa sistema na umiiral? Nais ba natin ang pagbabago sa lipunang ginagalawan natin? Sabi po ni Mahatma Gandhi, be the change that you wish to see in the world. So be a part of the change. Huwag lang tayong uupo, tutunganan. Tulad po ng isang maliit na butil ng mustasa, noong naitanim ito ay lumaki at lumago. May pagbabagong naganap sa kanya. Kaya tayo rin po na mga tao, likha ng Diyos, kanyang mga anak, marapat na mayroong pagbabago at pag-unlad na magaganap sa ating buhay, pananampalataya, at buhay ng buong sanglilikha. Ngunit madalas mga kapatid sa ating buhay pananampalataya nasasagkaan. Nasasagkaan ito dahil sa mga inilalagay nating barriers o hadlang na hindi natin kayang baguhin dahil ito ay mga nakagawian na natin at nakasanayan na. Ayaw natin itong mabago. Ang gusto nating mabago, ngunit hindi natin magawa dahil ayaw nating lumabas doon sa ating comfort zone. Parang ganito lamang po yan. Sabi po ni Roy T. Bennett, it's only after you've stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. So wala pong pagbabagong magaganap kung ayaw po nating lumabas sa ating comfort zone. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Paano nga ba mababago ang mundo at mababago ang ating buhay pananampalataya kung ayaw natin mismo sa sarili natin na tayo ay mabago?
Nabibigyan ba natin ng panahong pakainin ang ating uhaw na kaluluwa? Bakit ba kapag ang babasahin ay nobela, romance, magazine, newspapers, pagbasa ng anumang articles, at minsan halos walang kwentang babasahin, o mga naipopost sa FB, ay atin po itong mas higit na napagtutuunan ng pansin. Ngunit ang mga salita ng Diyos na nayahayag sa atin ay hindi tayo makapagtagal na makinig at magbasa ng banal na kasulatan, na ito sana'y makapuno sa ating spiritual na pagkagutom upang tayo ay maging matatag sa buhay pananampalataya, na siyang magsisilbing kaaliwan sa panahon na tayo nasusubok, nang hindi tayo agad nadarapa o natitisod at maiwasan ang tinatawag na spiritual erosion. Ang pagiging matured sa pananampalataya ay hindi kung gaano kakatagal sa iglesia o kaanib ng iglesia, kundi kung papaano mo nalalagpasan at kung papaano ka tumitindig sa mga hamon ng buhay. Naway alisin natin ang anumang mga hadlang upang tayo pagharian ng Diyos. Ang anumang mga higit nating pinapahalagahan ay bawasan at alisin ang kinakailangan at bigyang puwang at pagpapahalaga ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Huwag nawa tayong maging bansot na Kristiyano o sa ating pananampalataya. Sa halip, tayo lumalago, sumusulong at hindi paurong. Gusto po ba natin lumago? The key is to learn. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Sabi po ni Nelson Mandela. So, ibig sabihin po, ang susi ay ang edukasyon. So, pagdating po sa buhay, pananampalataya, ini-educate din po tayo sa pamamagitan ng mga Sunday schools natin, pag-aaral ng banal na kasulatan sa ating iglesia, sa ating mga gawain, sa panahon ng ating pananambahan, midweek man yan, o pananambahang pang-linggo, yung mga gatherings natin na kung saan tayo nagkakaroon ng mga topics na maaaring ito ay maging magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, kinakailangan kung may pagnanais tayong meeting spiritual. So, pagbabago naman ng ating sistema, kailangan din natin ito, learning, para mabago yung pagbabagong pangkultura, kilusang revolusyonaryo o institusyon, para maging mas malinaw, mas nakikita, at mas mabisa, effective ito. At nais po ni Jesus na maging tagapaghatid ng kaharian ng Diyos ang kanyang iglesia, tayo na kanyang iglesia. Ang iglesia ang kanyang tinawag at tinipon na kung saan ay taglay nito ang dapat una, visible and fruitful. Sa mundo po na parang puno ng nagbibigay lilim sa mga ibon. Ibig sabihin, ang iglesia ay patuloy na nakikita ito at lumalago at nagbubunga. Ito'y kanlungan ng mga tao. Hindi iglesia invisible na isang emosyonal lamang ang pagsasama-sama. At ikalawa po, babad at lubog sa tunay na kalagayan ng mga tao at hindi hiwalay sa lipunan. Ang nais ni Jesus na makilala ng lahat na mabuti ang binhi at puspos ng buhay at hindi patay ang kanyang iglesia. Dapat maging kapaki-pakinabang at mabunga sa daigdig. Sa ating pong panahon, napakaraming issues ng lipunan na nagpapahayag ng pagkabigo ng bansa, ng buong mundo. Nandiyan ang tila hindi natatapos sa mga terorismo, poverty, kultura ng kadayaan at katiwalian na wala ng katapusan at wala ng solusyon. Nandiyan ang kultura ng kamatayan na siya naghahari sa puso at kaisipan ng ilan sa ating mga mambabatas at namumuno sa lipunan. Hindi ko po nila lahat, pero ilan. Sa harap ng mga matitinding suliranin ng lipunan at ng iglesia. Tila isang walang silbing butil o dahon ang pangangaral ba ng iglesia na kay daling libakin at talunin ng mga makabundong pag-iisip ng napakaraming tao. Sa harap po ng napakabilis na pagdami ng populasyon, tila ang turo ng iglesia sa masa ay isang paurong
na pangangaral na walang maitutulong sa pag-unlad ng bayan. Nakalulungkot po. Lanta na ba kaya ang mga iniaaral sa atin? Isa pong nakalulungkot ay ang hinihiwalay natin ang ating buhay sa iglesia. Sunday, Monday, Divided. Na tila ang ating pagiging Kristiyano at mananampalataya ay sa loob lamang ng iglesia. Magkakaugnay ang ating buhay sa loob ng simbahan sa buhay sa labas ng simbahan. Hindi maaaring paghiwalayin ni numan ang kanyang buhay sa loob ng iglesia o simbahan sa kanyang buhay sa labas ng iglesia. Tumatanggap po tayo ng basbas kapag patapos na ang pananambahan natin. Tinataglay natin ang bendisyon mula sa tatlong persona ng Diyos. Sa ating paghayo, ibig sabihin, inaanyayahan tayo na lumago at lumaki ang ating pananampalataya sa Diyos. At maging mabunga ang pananampalataya natin sa Diyos. Nabubuhay tayo sa isang magulong mundo. Mundong sinasalanta ng maraming kalamidad, nababalot ng maraming kahirapan at karahasan na gawain ng tao. Dahil diyan nagdudulot po ito sa atin ng mga pangamba at pagkatakot. Paano ba natin may palalaganap ang paghahari ng Diyos sa ganito pong kalagayan? Bilang mga Kristiyano ay hindi niya tayo inaasahan o hindi tayo inaasahan ng Diyos na gumawa ng malalaking bagay. Maliliit na kabutihan ay sapat upang maipalaganap natin ang kaharian ng Diyos. Sabi po doon sa aking nabasa, a cup of goodness ang hinihingi sa atin. Sapagkat ang kasamaan ay lalaganap kung ang mabubuting tao ay tatahimik lamang, magkikibit balikat at tutungangan at hindi makikialam. Tandaan po natin na nakakahawa ang kabutihan. May kasabihan nga po sa Ingles na good people bring out the good in people. Kaya nga dapat lagi po natin ibahagi ang kabutihan sa iba. Share goodness, ika nga. Because goodness is the only investment that never fails. Ang kabutihan ito ay hindi po nawawala. Mamatay na yung taong gumawa, magiging buhay pa rin na patotoo ito at alaala. Upang unti-unting magliliwanag ang ating madidilim na mundo, gumawa tayo ng kabutihan na lalaganap ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang paghahari. Dapat may gagawin din po tayo na hindi lamang iniaasa sa iba ang pagbabago at paglagong nais nating mangyari. Ito man po ay sa sistema ng lipunan o ng iglesia, ng ating buhay espiritual. Hindi tayo dapat maging spectator lamang, kundi tayo ay participant ng kaharian ng Diyos. Mayroong collective effort at collaboration sa gawaing pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, ay ang pagkakaisa at gawing lakas natin ito. Gagamitin tayo ng Panginoon yung ating pagkakaiba-iba at mga kakayahan upang maitatag ang kahariang ninanais ng Panginoon para sa lahat. Ang isang buhay na ganap para sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po muli, mga kapatid, ay manalangin. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa gabi ito. Na muli napakinggan namin ang iyong mga salita ng buhay. Na kung saan ito'y Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng babala, paalaala sa amin. Bilang mga mananampalataya, ano ba dapat ang aming gawin ng tahakin bilang iyong mga anak? Paano ba namin palalaguin ang ministeryong iyong ipinagkatiwala sa amin? Upang hindi masayang ang punlang ibinigay mo sa amin, sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ay patuloy na nagbibigay ng aral sa amin at patuloy na paggiya sa aming mga buhay. Tunay, O Diyos, ng buhay namin sa daigdig na ito ay hindi pwedeng kami lamang ang nagdidesisyon at nangunguna, kundi sa pamamagitan mo, Panginoon, ikaw ang patuloy na maging giya namin
sa pamamagitan ng iyong mga salita na inihahayag sa amin. Nawa, Panginoon, naging bukas ang aming mga puso at isipan sa pagtanggap ng iyong mensahe at mga salita. Na ito nawa, Panginoon, ay magdulot ng pagbabago sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa mundong aming ginagalawan. Tulungan mo kami maging kabahagi na matapat at umiibig, Panginoon, sa ministeryo at ng iyong kaharian. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makibahagi, mayroong pakialam at patuloy na gumawa ng sama-sama sa diwa ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Nawa muli napunan ang mga kakulangan sa aming buhay espiritual. At muli, Panginoon, ay naibsan ang katighawan ng aming pagkauhaw sa iyong mga salita. At magpapatuloy kami, Panginoon, na mauhaw. At magpapatuloy kaming mag-aaral, makikinig, at magbulay-bulay ng iyong mga salita. Samahan at tulungan mo kami at patatagin sa mundong aming ginagalawan. Panginoon, sa amin pong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito, na mabatid mo na marami ang aming mga kinakaharap sa aming mga buhay na mabibigat, lalo na ang pandemyang kinakaharap ng buong sandaigdigan. Panginoon, sa iyo namin inilalagak ang lahat ng ito. Marami ang mga naghihirap, marami, Panginoon, ang mga nahihirapan ng kalooban, marami ang walang makain, marami ang walang mapagkunan ng kanilang pagsustina sa pang-araw-araw na buhay sa pamilya. Sa iyo namin sila nilalagak, Panginoon, maging ang lahat ng mga apektado at may mga sakit ng COVID-19 at sa lahat ng mga nagpapagaling sa kanilang karamdaman, Panginoon, hinihiling namin na ikaw ang magbigay ng kagalingan at proteksyon at kaligtasan sa kanila at maging sa aming lahat, Panginoon. Patuloy na nawang patatagin mo kami. Patuloy nga nawa ng pag-asa ay masilayan namin sa bawat araw na paggising namin sa umaga. At patuloy kaming mayroong kagalakan sa kabila ng lahat ng dinadaranas namin ito. Panginoon, sa aming pansamantalang pamamahinga, amin ding ilalagak sa iyo ang aming mga buhay. Ingatan nawa kami at bigyang kapayapaan ang buong magdamag sa aming buhay. Upang sa gayon, Panginoon, harapin muli namin sa kinabukasan na mayroong pag-asa ang aming mga kakaharaping responsibilidad na iyong iniatang. Ang pagsilay ng bagong umaga muli sa amin, Panginoon, ay magbigay nawa sa amin ng inspirasyon at kagalakan na kami makapagpatuloy sa buhay sa daigdig na ito. Nakila namin, Diyos, sa iyo namin nilalagak ang lahat ng ito. Alam namin hindi namin kayang harapin ang anumang suliranin sa aming mga buhay at sa daigdig. Kung kaya't sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat dahil alam namin ikaw ang Diyos, sa iyo'y walang imposible at ang lahat ay aming mapagtatagumpayan dahil ikaw ang aming kasama at kaagapay. Panginoon, sa aming pamamahinga, igawad mo rin nawa ang iyong pagpapala at basbas sa iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong ebanghelyo. At ngayon, ang walang hanggang pagpapala, kalakasan at kapangyarihang buhat sa ating Panginoong Diyos na malilikha, ang patuloy na pagliligtas at pag-ibig mula sa ating Panginoong Hesukristo, at ang walang humpay na pagkasi, pag-iingat at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang igawad sa inyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi, mga kapatid. Good night.